Magandang araw at magandang buhay sa ating mga minamahal na mga lolo at lola. Sa araw po na ito ay may panibago na naman po tayong update para po sa inyo pong payout. Dahil po marami nagtatanong, sabi po sa comment, kailan po ba ang Taguig City? Salamat po. Dito po sa amin sa Kalinga Province, kailan po ang schedule sa social pension payout? At Baguio City at marami pang iba na tinatanong po sa akin. At sa araw po na ito ay hayaan niyo po akong ibalita lahat ng dapat niyo pong malaman. Attention sa lahat ating mga lola at lola, may payout na sa payout schedule February 2, 2026. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Ang makukuha niyo pong impormasyon ngayong araw ay ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens. At hindi po ito gawa-gawa, kung hindi may pruweba at may papakita po akong katotohanan protocol po rito. Kung ikaw ay ready na po, ay atin na pong pag-usapan ang bagay na ito. Attention po sa taga-barangay Santa Rosa. Meron po kayong magaganap na General Assembly of Senior Citizens through FSCAP election sa February 2, 2026. Ang oras po ay sa 1 hanggang 5 ng hapon sa Barangay Santa Rosa Covered Court. Ang inyong pong agenda ay ito po. Update ng status ng inyong social pension, Expanded Centenarian Act of 2024, at marami pa pong iba. Kinakailangan po kayong pumunta para po ma-update kayo kung ano yung dapat nyo pong malaman. Sa NARA Covered Court, meron po magaganap na payout dyan sa February 2, 2026. That is Monday sa alas 8 hanggang alas 3 po ng hapon at ito po ay magaganap sa NARA Covered Court. Sa Payatas po ay meron po magaganap na payout sa February 2, 2026 sa MRB Gymnasium alas 8 hanggang alas 3 ng hapon sa Commonwealth na may 1,648 po na katao. Sa ngayon po, yan po ang kumpletong detalye ng mga magaganap po na payout or announcements para sa ating inaasam na payout sa social pension for indigent senior citizens. At ito po ay may katotohanan, may resibo at lahat po ng inyong pangangailangan ng mga bagay-bagay na update po dito ay nandito na po. Kung meron kayong katanungan, you can just freely ask po dyan sa comment section because I'm willing to answer it sincerely po. And sa punto pong ito, sa mga nagtatanong, Sir, bakit wala po ang aming lugar? Ano yung dapat namin gagawin? Pumunta po kayo sa pinakamalapit na lugar sa inyo, what I mean sa inyong barangay, at tanungin po sa update niyo social pension for indigent senior citizens. At sa gayon po ay hindi po kayo left behind. At sa punto pong ito, para hindi po kayo ma-behind kung ano yung dapat na i-prepare ninyo sa pag-payout, ito po ang kompleto detalye ng mga requirements na dapat mong i-ready. Benepisyaryo ang kukuha na kanyang payout, isang malinaw na photocopy or Xerox ng senior citizens ID na mayroong 3 original na pirma or thumb mark katulad sa ID ng senior citizens. Paalala, panatiling presentable ang mga dokumento, ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizens or beneficiary ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na photocopy ng ID ng senior citizens at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng nasa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmumula sa MSWDO, CSWDO, at OSCA na mayroong original na pirma na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda thumb mark ng senior citizen, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na presenta. Komplituhin ang mga hinihinging lagda thumb mark sa authorized letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ng ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO,
CSWDO o OSCA na may pirma ng MSWDO. Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na mayroong serial number. Isang malinaw na photocopy ng government issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated barangay ID, UMID voters ID, updated voter certification, at updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng pinapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter at iwasang magkusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kinakailangan ng certificate mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Huwag kalimutan magdala ng inyong ballpen na itim, payong at saka tubig. At kung meron na doon na po kayo sa payout, kinakailangan niyo pong gawin ito. Kinakailangan kumain muna kayo before pupunta sa payout. Magdala ng sariling ballpen, inumin at gamot kung kinakailangan. Baka pagdating po doon ay medyo mas ready tayo para maiwasan natin ang mga darating pang mga sakuna. At ang gagawin niyo po is magpila po, sumunod sa mga alituntunin ng payout. At yun po. At yun po ang kumpletong detalye na ating nalalaman ngayon. Maraming salamat po sa walang sawang pagsusuporta, panonood po sa ating mga ina-upload na vlogs. Umabot na po tayo sa 70,000 subscribers. Maraming salamat po and God bless us all. Gawin natin 100K. Kaya ba? Salamat! Maraming salamat po sa panonood at nasanay nakatulong ako sa inyong araw at huwag kalimutang isubscribe ang aking YouTube channel. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bye-bye!